Nagpupuri ako sa Panginoon sa pribileyo na ipinagkaloob niya upang makabahaging muli sa devotion at makasama kayong muli upang ilaan ang ating oras na pakinggan ang salita ng ating Diyos at sa gayon ay patuloy na magpalakasan sa kanyang salita. Papasalamat po tayo sa mga instrumento na ginamit ng Panginoon upang tayo ay magsama-sama upang pasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan sa loob ng isang linggo na nagdaan sa ating buhay. Sa gabi pong ito, nais kong basahin ang mga talata ng ating pagbubulay-bulayan na matatagpuan dito sa Aklat ng Filipos, Kabanata 1, talata 4 hanggang 7. Philippians chapter 1, verses 4 to 7. Dito po sa salin ng Magandang Balita Biblia. Ganito po ang sinasabi: tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Minamahal ko kayo, kaya dapat lang na pahalagahan ko kayo ng ganito. At dahil magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos, noon pa man nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita, at kahit ngayong ako'y nakabilanggo. Tayo po ay napagpala sa pagkabasa na kanyang mga salita na ngayon ay ating pagbubulay-bulayan sa sandaling ito. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pribileyo na makapagsagawa ng devotion at patuloy na mapakinggan ng iyong mga salita. Sa oras na ito ng aming pagbubulay, kayo po ang siyang patuloy na manguna sa amin, mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. At ito ay may pamuhay, maunawaan namin at may bahagi namin sa bawat isa na aming nakakasama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang buhay po ng isang mananampalataya ay laging nakikisama sa bawat gawain na para sa Panginoon. Sa katunayan, hindi niya ito pinagsasawaan, hindi niya ito kinapapaguran kung hindi lagi ito na kanyang ginagawa. Kahit marami na nagsasabi ng hindi maganda, ang isang mananampalataya ay nagpapatuloy. Kahit marami siyang pagsubok na hinaharap, ito ay kanyang pinagpapatuloy. Yung paghayo, yung pag-share ng salita ng Diyos, yung pagiging instrumento ng Diyos sa pagpapalakas ng loob ng iba, ito ay buhay ng isang mananampalataya. Hindi lamang ito isang bahagi. Dahil kapag ito po ay bahagi, ito ay gagawin mo lang kasi kailangan. Gagawin mo lang kasi wala kang maisip na ibang gagawin. Pero pag sinabing ito ay buhay, katulad ng araw-araw na pangangailangan na ating ginagawa, yung mga araw-araw nating gawain, ito ay ginagawa natin kahit anuman yung mangyari sa ating buhay. Dito po sa mga talata na ating binasa, makikita natin ang pagsisikap ng mga mananampalataya sa Filipos. Ito pong church sa Philippi ay isang church na kung saan naging masigla, na kahit nakabilanggo si Apostol Pablo at marami ring mga tao ang hindi pa naniniwala doon sa magandang balita, hindi naging hadlang yung pagkakabilanggo ni Apostol Pablo para itong mga mananampalataya sa Filipos ay lumago. Sa katunayan, kung pagpapatuloy nating basahin ang mga sumusunod na talata ng chapter 1, ay makikita natin na naging daan pa yung pagkabilanggo na yun para yung iba tumatag sa kanilang pananampalataya. Para yung iba maipakilala nila ang Diyos sa mga tao na hindi pa naniniwala sa Kanya. Kaya nga, doon sa verses 4 to 5 ay sinabi ni Apostol Pablo na tuwing ipinapanalangin niya sila, nakakaramdam siya ng kagalakan kasi nagpatuloy ang pagpapalaganap nila ng magandang balita. At dito ay binigyan niya ng encouragement yung mga mananampalataya na ang sabi niya,
yung mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ay lulubusin ng Diyos. Ang Diyos ay kasama nyo. Hindi walang kabuluhan, hindi mawawalan ng kabuluhan yung ginagawa nyo. Kahit marami ang nagsasabi na ng kung ano-ano sa kanila, maraming pagsubok, hindi mawawalan ng kabuluhan yung kanilang ginagawa. Sa ating buhay, bilang mga mananampalataya, lalo na sa ating panahon ngayon, isa sa pangunahing dahilan kung bakit marami sa atin o minsan tayo mismo ay nawawalan na ng lakas ng loob na ipagpatuloy yung pag-share ng ating pananampalataya ay yung kadahilanan na madami tayong naririnig. Maraming sinasabi laban sa atin o kaya talagang hindi sila naniniwala na kahit anong gawin natin para sa kanila'y wala itong halaga. Pero ipinaalala sa atin ang dalawang bagay na ito na ang dalangin ko sa tulong ng Panginoon ay magsilbing gabay para sa atin upang patuloy na maging sharer of the gospel. Hindi na lang tayo dapat hearers, pero ang ina-expect sa atin ay maging sharer. Kaya ano ang mga bagay na ito? Una, makiisa. Kapag ikaw ay kabahagi ng isang pamilya, di ba lahat ng ginagawa doon ng buong pamilya kasama ka? Kahit sabihin mo na mauupo ka lang naman doon, makikipagkwentuhan, pero bilang ikaw ay pamilya, dapat nandun ka. Kasi kahit wala kang ibang gawin doon, yung presensya mo ay napakahalaga. Kasi dito makikita yung pagkakabuklod ng isang pamilya. Sa buhay ng isang mananampalataya, kung itinuturing natin na ang ating mga sarili ay nabibilang sa pamilya ng Diyos, inaasahan sa atin na tayo ay makikiisa sa gawain ng Panginoon. Ano man yung ministry, ito man ay pag-reach out sa mga community, mga bata, mga may edad na, mga may kapansanan, ano man nagawain, makikiisa ka. Hindi man laging may pera kang hawak, pero yung panalangin mo, yung pakikiisa mo doon, malaki ang may tutulong para lumaganap palalo ang salita ng Diyos. Sa mga talata na binasa natin, makikita natin ang pakikiisa ng mga mananampalataya sa Filipos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo ay, nagagalak ako dahil mula nung tanggapin nyo yung magandang balita hanggang ngayon na nakabilanggo na siya, hindi ito huminto doon. Hindi lang nila sinabi na tinanggap nila si Kristo, kung hindi naging instrumento pa sila ng paglaganap ng magandang balita. Kahit wala yung Apostol Pablo sa tabi nila. Tayo man ngayon, ini-encourage tayo na magpatuloy na ipalaganap yung magandang balita. At sa katunayan, yung ginagawa natin sa ngayon, na kahit na online tayo, TeamTalk yung gamit natin, o kaya anumang mga platforms, hindi tayo tumitigil na gawin yung part natin. Kahit marami nagsasabi na, yan lang naman ang pwede nalang gawin, kaya hayaan nyo na. Kahit ganun, nagpatuloy tayong lahat. Kung kaya nga, ang Snacks Devotion ay hindi nahinto. Kung hindi nagpatuloy ito, at marami ang nakakapakinig ng magandang balita sa pamagitan ng platform na ito at ng CYCG Radio. At ganito rin yung hamon sa atin. Kung itong grupo ng Snacks Devotion ay nagpatuloy, dapat tayo rin ini-encourage na magpatuloy. Sa mga verses nga na binasa natin ay sinabi doon na nagpatuloy sila, hindi lang nila ito tinanggap. Kaya sa atin, malaki yung challenge na hindi lang dapat natin tinanggap yung narinig natin. Minsan kasi sa atin ay kasanayan o kaya ugali na rin natin na kung ano yung narinig natin yun na yun. Pero kung paano ka makikiisa, yun ang mahirap. Kasi maraming hindrance. Sasabihin mo, wala na akong magagawa kasi wala naman akong financial stability. Wala naman akong, hindi ko na kayang kumilos kasi meron na akong kapansanan ngayon. O kaya, mahirap na kasi malayo yung tinitirhan ko, mahirap makikiisa. Pero ang totoo nun, maraming paraan ng pakikiisa. Yung pananalangin,
yung pag-encourage dun sa mga tao, at yung pagpapalakas ng loob. Lahat ito ay pakikiisa. Kaya gaya ng mga taga-Filipos, nawa matutunan natin. At sa biyaya ng Panginoon, may pamuhay natin yung pakikiisa. Kasi buhay natin ito bilang isang mananampalataya. Nabibilang tayo sa iisang pamilya. Iba-iba man tayo ng denominasyon, iba-iba man tayo ng paniniwala, ngunit may iisa tayong misyon. At ito yung ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon. Dahil ito yung layunin ng Panginoon na kanyang ipinunta sa mundo na ito. Hindi lang para magpagaling physically, bagamat isa rin yun sa gawain ng Panginoon. Pero ang plano niya, maibalik talaga ang lahat sa Diyos. At tayo ngayon ang magiging instrumento para maibalik sila. Yung pakikiisa natin, yung pagsasama-sama natin. Kahit nasaan tayo, ano man yung ginagawa natin, ano man yung kalagayan natin, matanda man tayo o bata, may kapansanan man o wala, hindi natin pwedeng gawing hadlang lahat ng yun. Kasi, bawat araw, bawat sandali, binibigyan tayo ng pagkakataon para makiisa. At hindi lang tinanggap kung hindi makiisa. Yung ikalawang bagay na ating makikita dito sa mga talatang ito, ay yung kasama natin ng Diyos hanggang sa huli. Ang Panginoon, lahat ng kanyang ipinangako ay tinutupad. Walang naging pangako ang Diyos na hindi niya tinupad. Sabi nga nung isang sermon na nabasa ko, lahat ng pangako ng Diyos sa kanyang mga lingkod, dun pa lang sa lumang tipan, hanggang sa bagong tipan, at hanggang sa ngayon, totoo. Kahit kailan ay hindi ito nagbago. Kaya yung sinabi ni Apostol Pablo na ang mabuting gawang pinasimulan ng Diyos ay lulubusin niya, ay nagpapatunay na ang Panginoon sasamahan niya tayo hanggang sa uli, hindi lang sa simula. Kung yung tao madaling magsimula at pagkatapos ay wala na, pagkatapos ng ilang panahon, ang Diyos ay hindi ganoon. Ang Diyos, mula simula hanggang sa dulo, kasama mo. Siya ang nagtumawag sa iyo, kaya hanggang sa huli, andun ang Panginoon. Sa katunayan ay alam nga natin na ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng reward. Kaya ang Diyos, nandiyan. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus dun sa Mateo 28:20 na ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, kahit sa palagay mo, parang iniwan ka na ng Diyos, o kaya hindi naman binibigyan ng Panginoon ng katugunan yung panalangin mo na maaka yung pamilya mo, yung kaibigan mo, yung kaklase mo, ang paalala ay kasama mo lang lagi ang Diyos. Maaring ngayon, hindi pa natin sila madadala agad. Maaring ngayon, hindi nila paniniwalaan kaagad yung mga bagay na ito. Pero ipinaalala na sabi nga, ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Kaya nga, bilang mga mananampalataya, dapat maging encouragement po sa ating lahat ang bagay na ito. Hindi dapat tayo huminto. Alam niyo po, sa totoo lang, sa buong mundo, tayo sa Pilipinas ang may kalayaan na ipahayag ang ating pananampalataya. Sa US, ganun din, pero dito kasi free na free. Kahit ano pa yung denominasyon mo, ay free kang magpahayag ng salita ng Panginoon. Kaya sana'y huwag nating sayangin yung freedom na ito. Kasi hindi lahat nakakaranas ng freedom na makiisa at magpahayag ng kanyang pananampalataya. Yung iba, sabihin mong Kristiyano ka, mamaya-maya lang, nasa kulungan ka na. Sabihin mong Kristiyano ka, maya-maya lang, patay ka na. Kasi nga para sa iba, hindi isang kalayaan ang pagpapahayag ng pananampalataya. Pero sa atin, malaya tayong magpahayag ng pananampalataya. Kaya nga nakakatuwang isipin na hindi na lang sa radyo, hindi na lang sa TV, kundi ngayon, sa Facebook, sa YouTube, at sa iba't ibang platform, nakakarinig na tayo ng salita ng Diyos. Kaya sana'y maging hamon din po sa atin ito, na huwag tayong panghinaan ng loob. Kahit marami tayong naririnig, marami tayong nararanasan,
Tularan sana natin yung halimbawa ng mga taga-Filipos na mula nang tanggapin nila ang salita ng Diyos, hindi huminto sa pagtanggap ang kanilang pananampalataya. Sa halip, nakiisa sila, nagpatuloy, naging masigasig. Kaya naman, naging patuloy na matatag ang iglesia ng Filipos. Naging isang huwaran, ehemplo, ang mga mananampalataya ng Filipos. Mga kapatid, tayo ang instrumento ng Diyos ngayon. It is time for us to be one among those who share God's Word. Kaya sana, kung tayo ay nabibilang sa pamilya ng Diyos, makiisa ka, kapatid, at alalahanin mo, ang Diyos ay laging kasama mo hanggang sa huli, hanggang sa dulo, hanggang sa dumating ang panahon na ang sabihin sa iyo, job well done, mission accomplished. Ang mabuting gawang pinasimulan ng Diyos ay kanyang lulubusin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, narito po ang salita ng ating Panginoon. Amen.